Naririnig po natin ang mga katagang promises are made to be broken. Yan mga kalagayan po natin dito sa mundo. Hindi po lahat ng mga pangako ay nagagawa. Madalas napapako. Subalit sa banal na kasulatan, ito po ang nakasaad. No? Makikita po natin sa Josue 23:14 o Joshua 23:14. Sabi po dito, nalalaman ninyo sa buo ninyong puso at sa buo ninyong kaluluwa na kahit isang bagay ay hindi nabigo sa lahat ng mabubuting bagay na sinabi ng Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay naganap sa inyo at walang isa mang nabigo. Now, alam niyo po, ang mga pangako ng Diyos, hindi po kailanman nabibigo. Ang kanyang sinabi, kanyang tinutupad, buo, tapat, at sa tamang panahon. Alam niyo po, papalapit sa katapusan ng kanila pong paglalakbay, si Josue kasama po ng mga Israelita. Nakita po niya ang mga digmaan, mga himala, mga tagumpay, mga paghihintay, at mga katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ngayon po, tumatayo tayo sa harap katulad ng Israel upang magbigay ng huling mensahe. Hindi po ito teorya, kundi ito po ay patotoo. Hindi po niya sinabi, sa palagay ko, tapat ang Diyos. Yan. Ang sinabi po niya ay nalalaman ninyo sa buo ninyong puso at ng inyong kaluluwa. Alam niyo po, ang pananampalataya ay nagiging pinakamatibay kapag ito ay nagiging personal na karanasan. Ang sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 116 or 7:16, ang lahat ng kanyang mga pangako ay tiyak. Wala ni isang salitang nabigo sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Oo, kaya naman, no, napakaganda na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil walang pangako ang ating Panginoon na nabigo o napako. Kaya naman, tingnan po natin muli yung ating pong text sa English. No? Napakaganda po dito sinasabi na Joshua 23:14. Ye know in all your hearts and in all your souls that not one thing had failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. Ang ganda po, no? Ulitin po natin. Siguro kung meron kayong mga Bibles, ay buksan niyo po ito sa Joshua 23:14. No? Ito po ang maaaring i-memorize po ninyo for the whole day. Ano po ang sabi? Joshua 23:14. Ye know in all your hearts and in all your souls that not one thing had failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Now, meron po tayo na ilang mga puntos na gusto po nating tingnan. No? Dito po sa mga puntos mula po dito sa text po na ito. No? Ang mga points po kasi dito, pinapakita po dito na tayo ay kailangan na magtiwala sa ating Panginoon. No? Ano po yan? Faithful. Ang madami po tayong ilang mga puntos. Bali, 2, 4, 6, 8. No? 8 puntos po ito na gusto nating tingnan. Faithful. Yung una, facts proven by experience. No? Lahat po ng mga alam po natin at mga nangyari, ito po ay talagang experience. Proven po ito. No? All God's promises are good. Lahat po ng mga pangako ng ating Panginoon ay mabubuti. Okay? Letter I, integrity of God's word. May integridad po. No? May kalakasan, talagang tumatayo sa kanyang mga sinabi ang ating Panginoon. Letter T, ang oras, yung time confirms God's faithfulness. Talaga pong
yung panahon na nangyari, ito po ang nagpapatotoo sa katapatan ng ating Panginoon. O, letter H, history shows God never fails. Ang ating Panginoon, hindi talaga pinapakita niya sa mga nakaraan ay yung kanyang pangako ay hindi po ito talagang nasisira. And letter F, faith requires obedience. Kailangan po tayo na yung may mga pananampalataya, tayo po ay susunod. No? Letter U, unchanging God. And letter L, live confidently in His promises. Now, tingnan po natin, isa-isa po ito, no? Medyo mahaba-haba, or hindi naman actually mahaba, marami, pero siyempre 30 minutes lang naman po tayo magdi-discuss. Kaya nga, tingnan po natin. Unang-unang puntos, no? Letter F, facts proven by experience. Sabi po dun sa text, ye know in all your hearts and in all your souls, no? Nalalaman ninyo sa buo ninyong puso at kaluluwa. Now, hindi po emotions o emosyon ang tinutukoy dito ni Josue, no, ni Joshua, kundi yung karanasan. Ang katapatan po ng Diyos ay hindi po ito ay idea lamang, no? Ito po ay talagang naranasan. Ito po ay nasubukan, ito po ay napatunayan, no? Kapag kayo ay may karanasan, syempre alam ninyo na totoo, no? Ang sinasabi ninyo. Ang pananampalataya po ay ito po ay lumalalim kapag yung paniniwala natin ay nagiging alaala, no? Kapag ka talagang hindi po natin maalis sa isipan po natin yung mga nangyari. Sabi po sa Psalm 34:8, "O taste and see that the Lord is good." No? Lasapin daw po natin at tingnan po natin ang Panginoon ay mabuti. Yan po talaga. Kailangan po natin kilalanin ang ating Panginoon, maranasan po natin ang ating Panginoon upang talagang mapatunayan natin ang katotohanan at katapatan ng ating Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 7:9, "Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God." No? Ang Panginoon nating Diyos ay tapat na Diyos. At kung titingnan po natin, sabihin na natin, wag na nating tingnan yung ibang mga experiences. Tingnan po ninyo yung experience nyo. No? Actually, maraming nangyaring katapatan ng ating Panginoon Diyos sa ating pambuhay. Unfortunately, hindi lang po natin ito napapansin. Hindi po natin tinitingnan. Hindi po tayo nakafocus doon. Ang sabi po ni Ellen White sa Life Sketches, our faith is strengthened as we renew the evidences of God's leading in our past history. No? Lumalakas daw po yung pananampalataya natin kapag binabalik-balikan po natin yung mga patunay ng pangunguna ng Diyos sa ating pong mga nakaraan. Yan. Hindi lang po basta bahala na lang na gano'n, no? Kailangan po, no, iniriripaso po natin. 'Di ba, kapag kayo ay may kaibigan, kahit ilang beses niyo nang napag-usapan o napagkuwentuhan yung mga nakaraan, gusto niyo pa ring pagkuwentuhan. Bakit? Dahil nagiging masaya kayo. Lalong nagiging maigting yung relationship ninyo, yung pagiging pagkaibigan niyo dahil sa lagi niyong naaalala yung mga nangyari. Now, gano'n din sa atin. Kapag tayo po ay inaalala po natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon, yung mga experiences na magaganda, na mga pagpapala ng ating Panginoon, lalo pa tayong napapalapit. Kaya maglaan po tayo ng panahon upang alalahanin po natin yung mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. No? Yung pag-alaala po natin ng kanyang katapatan, yung pagpapatibay ng ating pumakalooban, ito po ay nagpapalakas ng pananampalataya po natin. Okay? So yan po, yung first point, no, sa ating pong acronym na faithful. Yan. Ang sunod po yung letter A. All God's promises are good. Lahat po ng pangako ng ating Panginoong Diyos, ito po ay mabuti. Sabi po dun sa text na sinabi ni Joshua, all the good things which the Lord your God spake. No, yung mga mabubuting
sinabi ng ating Panginoon. Now, hindi lamang po yung makapangyarihan ang Panginoong Diyos na nangako sa atin, no? Ah, ang kanyang mga pangako, ito po ay mabubuti, no? Ang kanyang layunin, no, sa atin ay laging pag-ibig at ang layunin niya ay tayo po ay matubos sa ating pong mga pagkakasala. Kahit po mahihirap yung mga pangako, ito po ay nauuwi sa kabutihan. Sabi po sa Jeremiah 29:11, thoughts of peace and not of evil. No? Ang iniisip ng ating Panginoon sa atin ay para sa ating pong kapayapaan. No? At hindi po kasamaan. Yan po ang talagang sinasabi. Naalala nyo siguro yung mga nakaraan natin na mga pag-aaral, Jeremiah 29:11. No? I have plans. No? May mga plans ang ating Panginoon sa ikabubuti po natin. Sabi pa sa Romans 8:28, all things work together for good. Ang ganda po, no? Lahat ng mga bagay, kumikilos ang ating Panginoon para sa ikabubuti ng mga nananalig sa Kanya. Alam niyo po, kapag may mga plano tayo, ang Panginoon, mas maganda ang plano niya para sa atin upang tayo ay pagpalain. Kaya magtiwala po tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Kahit hindi po natin lubos na maunawaan, no, yung kanyang pangako sa bawat isa. Ang sinasabi po kasi ng Diyos, lagi tayong gustong pagbuhusan ng pag-ibig. No? Yan ang isipin po nating palagi. Dahil ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin. Okay? Yung pangatlong puntos po, integrity of God's Word. Alam niyo po, maaari po nating mapagkatiwalaan ang salita ng ating Panginoon. Dahil nasabi po dun sa text, which the Lord your God spake concerning you. Ang Diyos ay, ang nais niya ay sa ikabubuti po natin. Hindi po siya nag-iisip, hindi po siya gumagawa ng mga bagay para sa ikasasama po natin. Ang patunay na maaari nating lubos sa panghawakan ay yung pagkamatay ng ating Panginoong doon sa cross ng Kalbaryo para bayaran yung ating po mga pagkakasala. Okay? Kaya nga, ang mga pangako ay nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito opinion po natin. Ang integridad ng salita ng ating Panginoon ay gayon na lamang. Ito po ang garantiya mismo na tutuparin ng ating Panginoon yung kanyang mga sinabi. Sabi po sa Numbers 23:19, God is not man that He should lie. Tayo po ay nakakapagsinungaling pa tayo. Pero ang ating Panginoon, hinding-hindi siya magsisinungaling. Hinding-hindi niya tayo lolokohin. Dahil walang panahon nagbiro ang ating Panginoon. Lagi pong totoo ang kanyang sinasabi. Wala siyang, oy, joke lang yun ha. Walang ganon. Laging totoo ang sinasabi ng ating, tayo nakakapag-joke pa tayo. At minsan, no? Jokes are half meant. Ibig sabihin, kapag nag-joke yung tao, kahit joke lang yun, may katotohanan doon. No? Pero kalahati lang siguro, half lang kasi. Isaiah 55:11, ito po ang sabi, it shall not return unto me void. Hindi daw po babalik ang salita ng ating Panginoon sa atin ng walang kabuluhan. Lagi po ito may katotohanan. Dahil ang salita ng ating Panginoon, ito po ay tiyak. No? Gagawin ng ating Panginoon ang kanyang pangako. Kaya naman, kailangan po natin iangkla ang ating buhay sa kasulatan. Nandyan lahat ang katotohanan. Hindi ito basta sitwasyon lang. Ang nangyari sa banal na kasulatan, ito po ay nangyari at katotohanan po ito at tiyak kapag sinabi ng ating Panginoong Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Hindi lang ito tinupad doon sa time ng Israelites o ng time ng sinulat yung banal na kasulatan. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon, kanyang sinabi, ay kanyang tinutupad. Okay? Ang sunod po, point number 4, letter T. Time confirms God's faithfulness. Doon sa text, sinabi, all are come to pass unto you. Lahat daw po ay nagaganap.
para sa atin. Maaring matagal yung pangako, no? Maaring naiinip tayo pero sabi sa atin huwag tayong mainip dahil tiyak na darating ayon sa timetable ng ating Panginoon, no? Ang pagkaantala po hindi po ibig sabihin nito na tinanggihan po tayo. Kailangan lang po tayo na maghanda. Sabi po sa Habakkuk 2:3, "Though it tarry, wait for it." Bagaman parang, naantala ito, maghintay po tayo dahil hindi po talaga, pagtanggi yun. Maaaring kailangan lang natin maging patient. Sa Isaiah 3:11, "He had made everything beautiful in His time." No? O sa oras ng ating Panginoon, pinaganda niya lahat. No? Hindi po sa oras po natin. Minsan kasi akala po natin tayo, no? Tayo lang ang dapat masunod. Pero ang ating Panginoon, siya po ang dapat ating pong sundan. Sabi po na sa Desire of Ages, page 224, God never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. No? Tayo po hindi po natin nakikita yung mangyayari sa hinaharap. Pero kung kayo ay lilingon sa mga nangyari sa inyo, sasabihin nyo na talagang matuwid ang ating Panginoon. Talagang tapat ang ating Panginoon. Dahil kung titingnan po natin, yung mga nangyari, kung timetable ito ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, tayo nagtiwala sa Kanya, sasabihin po natin na, talaga, ang ating Panginoon, ang Kanyang pangako ay mas mabuti. Ang Kanyang plano ay mas maganda para sa atin. Kaya ang ating Panginoon, hindi po siya nahuhuli. No? Siya po ay exact. No? Lahat ng mga pangako niya, ito ay talagang nangyari. Okay? So, ang sunod po, yung letter 5, point 5, letter H, no? History shows God never failed. Pinapakita sa mga nangyari, mga nakaraan, hindi nabibigo ang ating Panginoon. Okay? Not one thing, ang sabi po dun sa text, not one thing had failed. No? Walang isang bagay na ang nabigo. Alam nyo, sa paglingon ni Josue, sa maraming taon, no, iisa ang naging conclusion niya. No? Failure, zero. Yan po ang maganda. Zero ang failure ng ating Panginoon. Walang pangakong kulang, walang salitang nasayang. No? Sa 1 King 8:56, "There hath not failed one word all His good promises." Kaya nga, ang ating Panginoon, wala talagang nagkulang na salita sa ating Panginoon. Lahat ay mabubuti ang Kanyang naging pangako. Ang sabi pa sa Joshua 21:45, "There failed not aught of any good thing." Wala talagang nagkulang. Alam nyo, napakaganda ng mga sinasabi dito sa banal na kasulatan dahil sa ang Kanyang mga pangako ay talagang nangyari. No? Yung tala, no, ng pakikitungo ng ating Panginoon sa Kanyang bayan ay masasabi po natin na lahat ay katapatan. Ang nagiging problema lang, ang mga taong sumusunod sa Kanya ay Kanyang iniligtas ay hindi maganda ang kanilang pakikitungo at hindi po sila naging tapat. Kaya nga, hayaan po natin, no, patahimikin ng ang ating kalooban ng record ng ating Panginoon. No? Ang Kanyang track record, no? Ang Kanyang mga ginawa sa atin ay sapat na para wag tayong magduda. No? Dahil hindi kailanman nabigo ang mga ginawa o sinabi ng ating Panginoon. Okay? Ang sunod po, sa point 6, F, faith requires obedient response. So, kailangan rin naman doon sa testimony ni Joshua, siya po ay naging totoo at siya po ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang katapatan ng Diyos ay nangangailangan ng ating pong katapatan. Yung
pag-alala sa mga pangako ng Diyos ay dapat na humantong sa ating pong pagsunod, no? Mapanibagong pagsunod. Tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon dahil siya po ay lubos na tapat sa atin. Sa Joshua 24:15, choose you this day. Ayan po yung tanong ni Joshua, whom you will serve. Sino po ba ang gusto niyong paglingkuran? Tinatanong po tayo. Hindi lang po ang Israelita ang tinatanong ni Joshua. Tayo rin. No? Tinatanong rin tayo. Piliin natin sa araw na ito kung sino yung ating pong paglilingkuran. Ano ba ang magiging tugon natin? Ang sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Iniibig po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Kung tayo ay umiibig sa ating Panginoon at nakinikilala po natin yung sakripisyo niya sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay susunod sa kanya pong mga utos. Ang mga pagpapala po ng Diyos ay ibinibigay upang tayo ay maging tapat na katiwala. Hindi po ito suhol. No? Yung pagpapala ng ating Panginoon ay binibigay niya dahil nagmamahal po siya sa atin. Actually, unang nagmahal ang ating Panginoon. No? Tayo ay makasalanan pa noon pero namatay ang ating Panginoon. Kaya huwag lang po natin hangaan ang katapatan ng ating Panginoon. Huwag lang po natin sabihin, idol, o kaya, talagang tinitingnan ko talagang ang galing. Hindi lang gano'n, no? Kung tayo po ay talagang humahanga at talagang nakikita po natin ang salita ng ating Panginoon, tumugon po tayo, no? Sa magitan po ng pagsunod. Kailangan rin naman ay may patunay ang ating pong paghanga at yung ating pong pagtingin sa ating Panginoon. At pangpito, second to the last, no? Unchanging God, unfailing promises. Alam niyo po, God is faithful. Hindi po nag-expire yung kanyang kabutihan. Ang Diyos po ay laging tapat, no? Kay Joshua, siya po ay naging tapat. Sa atin, no? Ay magiging tapat din naman kung tayo ay magtatalaga ng sarili na sa ating Panginoon. Kung ano po ang ginawa niya noon, yun din ay magagawa niya sa bawat isa. Sabi po sa Malakay 3:6, I am the Lord, I change not. Kung tapat ang ating Panginoon, mabuti ang ating Panginoon, nangangako ang ating Panginoon na kanyang tinutupad noon sa panahon ni Joshua, ganyan din ang ating Panginoon. Dahil hindi po siya nagbabago, no? Yan ang sinabi dito sa Malakay 3:6. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Sa Hebrews 13:8, ito po ang sabi, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos po, no, na umakay sa Israel, siya rin po ang gumagabay sa kanyang bayan, sa atin ngayon. Kaya kailangan po, no, pagtiwalaan natin ang Diyos. At sa kasalukuyan, kung ano man ang hinaharap po natin, yung ginawa niya noon na pagpapala, ganun din ang ginagawa ng ating Panginoon. At point 8, pinakahuli po, letter L, live confidently in God's promises. Mamuhay po tayo na may pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang alaala po ng katapatan ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng tapang, no, para sa bukas. Ang patotoo po ni Joshua ay pinapakita at ito po ay ginawa upang palakasin ang mga susunod na henerasyon. Alam niyo, nag-aalala, na kung ito po ay lagi nating maaalala na ang ating Panginoon ay tapat, no? Nagiging masigla po tayo ngayon at sa mga hinaharap. Sa Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon ang mga hakbang natin ay nagiging tama ayon sa nais ng ating Panginoon sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 1:20, all the promises of God in Him are yea. Ibig sabihin, totoo
ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot po ng kapayapaan at lakas sa ating pong kaluluwa. Kaya maglakad po tayo na may tapang patungo sa kinakaharap po natin. Dahil ang Diyos, tumutupad po siya. Kung noon, tumupad ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako, ngayon, tutuparin din niya ang kanyang pangako. No? Kaya naman, si Josue po, yung kanyang mensahe ay malinaw. Ito po ay tiyak. No? Walang nabigo, no? Kahit isa na pangako na ating Panginoon. Walang pangakong nasira. No? Yan ang sinasabi ni Joshua. Walang salitang nasayang. Kaya naman, alalahanin po natin, no? Faithful. Ang ating Panginoon, He is faithful. Letter F, facts proven by experience. No? Nakita po natin na totoo ang mga na-experience ng mga anak ng Diyos. Letter A, all God's promises are good. Okay? Lahat ng pangako ng ating Panginoon ay totoo. Letter I, integrity of God's word. May integridad. Dahil walang napako, walang hindi nangyari na pangako ng ating Panginoon. Letter T, time confirms God's faithfulness. Letter H, history shows God never failed. Letter F, let faithful requires obedience. Letter U, unchanging God. And letter L, live confidently in His promises. Alam niyo po, tayo po ay maaaring humahakbang, no, na madilim. No? Hindi po natin nakikita yung hinaharap. Pero katulad po ni Joshua, anuman ang kanyang kinakaharap doon sa Canaan, ay siya po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya po ay naging tapat sa kanyang mga pangako. Magtiwala po tayo. Sa atin din, tapat ang ating Panginoon. Kung tayo ay magtitiwala, mananampalataya at mananalig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay binigyan niyo muli ng inyong pangako. Napakaganda ng inyong pangako sa amin na kayo ay tapat sa lahat ng inyong mga sinabi. Kaya naman pinangahawakan po namin ang inyong pangako. At amin pong tinatalaga ang amin pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami at kayo nawa po ang siyang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Muli po, maraming salamat na kayo ang siyang kasama po namin sa amin pong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.